Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father Vic. Araw ng Sabado, bukas Linggo, huling araw ng buwan ng Agosto. At sa darating na Lunes, sisimulan na natin ang panibagong buwan. Isang magandang tanong bago natin tuluyang tapusin ang buwan ng Agosto. Ano ang magagandang bagay na nagawa ko ngayong buwan na ito ng Agosto? Kung ako ay haharap sa Diyos, ano yung malinaw na pwede kong sabihin sa Kanya na nagawa kong mabuting bagay? At sa pagsisimula ng panibagong buwan sa Lunes, papaano ko ito gustong simulan? Yan bang naging gawain ko ngayong Agosto? Ipagpapatuloy ko rin ba yun sa buwang darating? Ibig sabihin, yung mga maling gawa na nagawa ko ngayong buwan na ito, ipagpapatuloy ko pa rin ba sa darating na buwan? Ang ating mga pagbasa ngayon, mga kapatid, ay nagpapaalaala sa atin sa isang napakahalagang disposisyon kapag tayo ay haharap sa Diyos. Sinasabi sa mga pagbasa ang kahalagahan ng tinatawag na kababaang loob. Kapag tayo ay haharap sa Diyos, hindi tayo haharap sa Kanya na para bang tayo ang pinakamakapangyarihan. Alam natin ang lahat. Tayo ang pinakamarunong. Tayo ang may gawa sa lahat. Hindi. Sapagkat alam nating hindi iyon totoo. Sapagkat ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan, Siya ang may likha ng lahat, Siya ang may gawa ng lahat ng mabubuti, at Siya ang ating Panginoon at Diyos. At tayo ang Kanyang mga alipin. Tayo na alipin ay dapat magpakababa sa harapan ng makapangyarihang Diyos. Kaya iyon yung itatak natin sa isipan natin, na kahit ano ang narating natin sa buhay, kahit ano ang ating propesyon, kahit gaano tayo kataas sa tingin ng marami sa harap ng Diyos, tayo'y Kanyang alipin lamang. Di ba yan yung malinaw na sinabi ng ating inang si Maria nung siya ay dalawin ng anghel upang ihatid ang magandang balita tungkol sa pagkapili sa kanya upang maging ina ng anak ng Diyos. Matuwa ka, Maria, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Maglilihi ka at manganganak ng isang sanggol na lalaki at tatawagin mo siyang Jesus, Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Sa lahat ng pagbabalita at mga salita na binitiwan ng anghel kay Maria, ang natatanging salita na kanyang binitiwan bilang tugon ay ang mga salita na nagsasabi, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Alipin lamang ako ng Panginoon at hindi ako ang Panginoon. Kung minsan, mga kapatid, nakakalimot tayo na para bang inilalagay natin ang ating mga sarili sa estado, sa posisyon na para bang tayo ang Panginoon at ang Panginoon ang alipin. Pansinin natin kung papaano tayo manalangin.
kung ano ang sinasabi natin sa ating panalangin at kung ano ang inaasahan natin kapag tayo'y nagdarasal. Sa atin bang pananalangin, ang Panginoon ba ang talagang nagiging Panginoon at tayo ang alipin? O baka naman sa ating pananalangin, ang Panginoon ang parabang nagiging alipin at tayo ang nagiging parabang Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa akin itong aking kahilingan. Ito yung pinakagusto kong mangyari sa buhay ko. Ibigay mo sana sa akin ito, Panginoon. Sa ganitong pamamaraan ng panalangin, para bang wala nang pwedeng gawin ang Diyos kung hindi sumunod sa kung ano ang gusto natin na mangyari. Pero hindi ganon ang dapat na maging pamamaraan ng ating pananalangin sa Diyos. Itinuro ng ating Panginoon kung papaano tayo dapat manalangin. Sa inyong pananalangin, sabihin ninyo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. At hindi ang loob ko. Sundin ang gusto mo, Panginoon, at hindi ang gusto ko. Kinakailangan ng kababaang loob para maunawaan, matanggap, at maisabuhay natin ang katotohanan ito. Kababaang loob ang kailangan upang kilalanin natin na may mataas, may mas makapangyarihan sa atin, at iyon ay ang Diyos. Siya lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako'y alipin lamang ng Panginoon. Ika'y alipin lamang ng Panginoon. Kaya wala tayong karapatang magmalaki, magmayabang, magmataas. Sapagkat ang Diyos na makapangyarihan, mataas, kinikilala, mas pinili ang magpakababa. At sa kanyang pagpapakababa, namuhay bilang alipin. Kaya kung ito ang pamamaraan ng Diyos, kung ang kanyang daan na tinuturo ay nasa daan ng pagpapakababa, sino ako para magpataas? Maging magandang simula nawa para sa atin ang papasok na buwan at maging magandang simula nawa ito para sa atin upang tunay na mamuhay ng buong kababaang loob at kumikilala sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat.